Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ito po ulit si MJ. Ang kwentong ito ay mula sa kakilala kong taga Cebu, sa may bukid ng Danau. Narinig niya kasi ang ibinahagi kong mga kwento. Pangalanan natin siyang Garel. Nag-chat ito sa akin. Nais niya raw ding isulat ko yung kwento niya at patungkol ito sa kanyang ama. May basbas din ang kwento na ito sa kanyang tatay kasi nga medyo maselan talaga. Aminado nga ako na may masasabi talaga mga listener niya dito. Nangyari umano ang kwentong ito sa may Bohol, sa may Katigbian banda. Doon daw kasi nakatira ang tatay niya. Pangalanan na lamang nating Solano. Ayon sa kwento, etong si Solano umano nung nag-iedad 16 na taong gulang pa lamang, nakaranas ng sobrang nakakatakot. Krimen ito, pero hindi basta-basta ang kriminal. Magsasaka ang pamilya nila Solano sa isang maliit na sitio na karaniwang makikita doon ay ang malawak na palayan, na kung saan naman ang mga bahay dito ay mga karaniwang bahay din. Yung tipong makikita mo talaga sa isang payak at tahimik na probinsya. Patay na ang tatay ni Solano. Ang kasama niya na lamang ay ang kapatid na babae at nanay nito. Kahit papano'y nakakaraos naman sila. Kaso nga lang pahinto-hinto sa pag-aaral itong si Solano. Pero ang kapatid niyang bunso nakakapag-aral nun, si Anita. Si Solano lamang ang tumigil gawa ng para may katuwang ang nanay maning nila. Nga pala, mga hindi totoong pangalan ang ginamit ko dito. Proteksyon na rin sa reputasyon nila. Tahimik na binata itong si Solano. Hindi mahilig sa gala. Nakataon lamang palagi sa trabaho. Bakas na sa katawan nito ang mabigatang trabaho. Kahit sa murang edad, kaya nang makipagsabayan sa mga magsasaka doon. Sa kinaroroonan ng bahay nila, 3 lang ang mga kapatid nila doon. Pero lahat ng mga ito kaanak lamang nila. Tiya at tiyo niya. Tapos katulad nila, hikaos din ang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito umanong kapatid ng tatay niyang Yumao ay bigla na lamang umanong nagbago ang pakitungo ito. Yung tipong naging sobrang sungit na. Pangalanan natin itong Toro. Napakalaki umano ng pagbabago. Hindi lang sa kanya kung hindi sa kanilang lahat na naroroon. Halos hindi na nga umano ito malapitan. Lagi na lamang naghahasa ng itak. Nakasimangot ang mukha na para bang may gagawing hindi maganda. Hindi naman ito lasinggero. Hindi din adik. Huwarang ama ito gawa ng sobrang sipag. Ang mga pinsan niya ay madalas doon na sa kanila pumupuslit lalo na kapag hindi na daw kumikibo si Toro. Hinala nila. Baka daw gikabuhi. Yun bang kabag umano na umakyat sa utak nun? Yun kasi ang tawag sa iniwanan ng katinuan doon. Balak na itong ipahilot o ipakabkab ang kabuhi pero ayun na nga, hindi talaga malapitan. Kaya tinahayaan na lamang. Ito namang si Solano, nangurso na lumapit. Buhat ng sobrang abala umano sa trabaho. Iniiwasan na kasi at kinatatakutan. Kaya ayon, kinumpronta niya. Mahinahon naman ang pagtatanong niya dito sa kung may problema ba. Pero hindi naman umano ito nagsasalita. Tinititigan pa siya nito na parang, alam mo yun, gigil na gigil. Pero hindi natinag si Solano. Sa isip-isip niya kapag may gagawin ito ay magkakatakbuhan. Mabilis naman daw siyang tumakbo. Dagdag pa ng binata, may tutulong kay Toro. Ipapagamot ito kung may problema sa katawan. Tsaka yung mga anak, naroroon na sa ibang bahay. Naawa din siya kaya siya lumapit upang kausapin ito.
Sa kabila ng pangungusap na yon ay hindi pa rin ito kumikibo. Hanggang sa naglakad daw yon at binaybay nito ang mahabang pilapil hanggang makarating doon sa kakahuyan. Sinundan niya ito. Naglakas loob ito. Wika niya sa sarili ay bahala na. Pero nagtangkil na rin siya ng itak nun. Kapag naipit umano ay lalaban siya kahit papano. Sinita pa nga siya ng mga kaanak nila, maging kapatid at nanay niya. Pero ayon naman kay Solano na alam niya ang ginagawa. Depensa lamang daw ito sakaling may gawing masama sa kanya itong si Toro. Pinuntahan niya yon. Sa mga puntong yun ay sumusunod pala sa kanya ang isa pang kapatid ng tatay niya. Kapatid din ni Toro. Pangalanan nating Jomar. May pamilya na rin ito pero isa pa lamang ang anak. Ito kasi mga kapatid ng tatay ni Solano. Dalawa dito ay lalaki at isa naman ang babae. 4 silang lahat. At ito na nga yung mga nakatira doon sa lugar. Natanong pa ni Solano itong tiyo niyang si Jomar kung bakit daw sumunod yon. Hay naman dito ay sasama daw siya para makatulong. Para daw kasing may mangyaring hindi maganda nun. Baka hindi kayanin ni Solano. Sila lang dalawa nun. Nagpasalamat naman si Solano at kahit papano ay may iba pang malakas ang loob. Nang makarating daw sila sa kakahuyan, sinipat nila sa kung nasaan na itong si Toro. Pero hindi nila nakita. Ayon naman kay Jomar, baka nasa ibabaw banda. Doon na kasi ito namamataan na laging tumatambay nung hindi pa nagbabago ang ugali. Dagdag pa ni Jomar, sa tabi daw ito ng malaking puno ng tugas. Nakatulala palagi doon. Tapos minsan pang naghahasa ng itak dito. Tinungo nila ang lugar at naroroon nga ito. Nakatayo, tulala. Pero nakaumang sa kamay ang itak nitong pagkatalim-talim. Nag-aalangan ang dalawa nun. Ano o mano ang gagawin nila. Parang rekta na daw kasi kapag naisipan nitong pumatay ng tao, gagawin niya. Ayon naman kay Jomar ay siya ang lalapit. Pero maghanda na daw noon itong si Solano. Ano man ang mangyari, huwag daw hahayaan na makauwi nun. Kung pwede, patumbahin na lamang nila. Kesa naman daw may mangyaring hindi maganda sa lugar at madamay na ang kanika nilang pamilya. Tumango naman si Solano pero aminado ang binata na bahag na ang kanyang buntot. Nilalabanan niya lamang ang takot. May parte sa kanya na nagsisisi. Ito din kasing si Jomar. Talagang may gustong gawin dito sa kapatid niya. Habang palapit ng palapit si Jomar, palakas ng palakas ang pagkabog ng dibdib nitong si Solano. At noong ilang dipa na lamang, huminto ito. Hindi gumagalaw si Toro. Napakalayo umano ng tingin nito na parabang ang lalim ng iniisip niya. Hanggang sa bigla na lamang umanong tinaga niya ang lupa. Tapos ay nagwala si Toro doon. Ito namang si Jomar ay parabang nataranta. Akala ni Solano ay bubunot ng itak. Kaso umatras at pasipat-sipat sa kanya. Naiisip niya noon nag-aaralang umano palang sinabi nito. Hanggang sa salita lang at wala sa gawa. Hanggang sa hinabol umano ni Toro itong si Jomar. Kitang-kita ni Solano kung paano pagtatagain ang mga nakaharang na damo. Napapapikit na lamang siya ng mata. Dahil kapag huminto itong si Jomar, tatamaan talaga yon. Hanggang sa hindi na nakaatim si Solano. Tinawag niya si Toro. Kinugulo niya ito para malipat ang atensyon nito sa kanya. Hanggang sa ayon, kumabig ito patungo sa kanya at siya na ang punteriya. Pero habang nangyayari yun ay sumisigaw si Solano. Tinatawag niya ang mga taong malapit doon nakatira. Pero walang rumisponde. Napadaan pa nga umano siya sa ibababanda na kung saan may 2 tahanan ditong nakasunod. Tumitig lamang ang mga ito at nataranta. Samantala ito namang si Jomar, nakasunod kay Toro.
hanggang sa nilundagan nito ang kapatid at nagpagulong-gulong yun pababa ng lugar. Mabuti na lamang at nabitawan umano ni Toro ang itak. Dito ay nagpabuno lamang ang dalawa. Si Solano tumutulong. Atras abante siya noon at nililito itong si Toro. Hanggang sa naipit na ito at tuluyang hindi na nakapalag nun. Lalo na noong madaganan nilang dalawa. Pero ganoon na lamang ang pagtataka ni Solano. Kasi parang natauhan itong si Toro. Sinabi pa nga nito na bakit umano siya dinadaganan. Hindi daw siya makahinga nun. Dito ay niluwagan nila ang pagkakadagan. Tumayo daw yun tapos makikitang nagtatakang mukha niya. Nagkatitigan naman si Solano at Jomar. Ayon pa kay Toro, bakit daw sila naroroon? Samantalang nasa palayan naman daw siya at nagtatrabaho. Doon namin nakumpirma na nababaliw na nga ito. Pero naging maluwag naman ang loob namin noon dahil nakabalik na ito sa ulirat. Isipin nyo, 1 linggong baliw. Sa pagkakaalala ni Solano, huling namataan niya itong si Toro na nagtatrabaho sa palayan. 1 linggo ang nakalipas. Kinausap ni Jomar at sinabing kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Ay na nga, nagkahabulan ng itak at itong si Toro ay wala umano sa wisyo. Sabi pa ni Jomar, nagpapasalamat daw siya at nagbalik na ang manoy niya. Pero yung binabanggit nitong si Toro na tagtatrabaho sa palayan, matagal na nangyari yon. Yun ba daw ang huling naaalala nito? Wala bang alam na kinatatakutan na siya sa lugar nila? Maging ang mga anak niya ay iniiwasan siya. Yung asawa nga ay parating umiiyak. Ano ba umanong nangyari dito? Iling lamang ng iling itong si Toro. Wala itong ipinaliwanag. Basta't ang alam niya ay nagtatrabaho lamang daw siya. Sabat naman ni Jomar, kailangang masuri ang manoy. Ipapahilot ang kabuhi. Baka nalipasan lagi ng gutom. Matapos magsalita itong si Jomar, pumayag naman umano itong si Toro. Kung yun umano ang nangyari sa kanya, delikado pala yun. Walang ano-anong sinamahan nila Solano itong si Toro sa kilalang albularyo na nakatira malapit sa lugar. Hinilot si Toro. Lumagutok ang sikmura nito sa ilalim ng paghilot na yon. Diniinan umano ang pusod banda gamit ang kahoy na parabang pang-ukay ng sinaing na mais. Itong pagdiin sa pusod banda, isa ito sa pinakamabisang pangpaalis ng nerbiyos sa katawan. Pero dapat ay matamaan ito ang pumipitik na ugat. Pwedeng daliri lang. Tutusukin lamang ng 2 daliri ang ibabaw ng pusod doon. At kapag natuntun na ang pitik, didiinan ito ng didiinan. Matagal yung ganito, mga 10 hanggang 20 minuto. Kapag nakakaramdam na ang pasyente na parang maiihi na ito, titigil ng pagdiin na yon. Pagpapawisan ng pasyente, lalabas ang malamig na pawis sa katawan nito. Magiging magaan ang pakiramdam. Ang tawag dito ay hilot sa sentro ng kabuhi, habang yung isa naman, kabkab. Sa tapat naman ito ng atay pababa. Hihilutin lamang na parang hihilain ang kabag pababa nun. Pero Sir Seth, matapos mahilot ay sinabi ng albularyo na wala umanong kabag o nerbyo si Toro. Unang salta pa lamang ay alam niyang wala itong sakit. Dama niya umano. Pero may masamang balita. Nagtanong si Jomar kung anong problema. Ganoon na lamang ang pagkawindang nila ng magwika si Mang Salve na napagdidiskitahan si Toro ng elemento. Hindi niya alam kung bakit. Sobrang sama pa naman ng elemento na yon. Baka nasagi o nagambala. Kailangan umanong makahingi ng tawad dahil hindi talaga titigil ang elemento kahit may tulong pa mula sa manggagamot. Saan ba daw nalalagi itong si Toro? Sinabi naman ni Jomar na sa burol. Doon ito palaging tumatambay.
Nagtanong naman si Mang Salve sa ang aling burol daw yon, kung dyan ba umano sa may pangas. Tumango si Jomar. Napasambit umano itong manggagamot na ito ng Diyos. Impakto daw ang nakatira doon. Lagot dahil hindi ito basta-basta. Napapamura umano ang matanda at sinabing, sana sinusog niya na lamang ang puno dati nung hindi pa ganoon kalakas ang elemento. Ngayon ay hindi na pwede, dahil kapag may gumalaw sa puno, may mamamatay. Pero hindi bali umano. Titingnan daw kung gagana ba ang paraang naiisip niya. Maraming pinatay doon noon sa panahon pa ng digmaan. Binitay, binaril, ginahasa, nilason at kung ano-ano pa. Nakakapangilabot umano ang kasaysayan ng lugar kaya pinamahayan talaga ito ng masamang elemento. Dagdag ni Mang Salve, nung medyo bata-bata pa daw siya, ilan na ring pasyente niya ang may batis sa lugar. Napapagaling niya naman ito. Pero sa nalaman niyang kalagayan ni Toro, natitiyak siyang mahihirapan siya, lalo't alam niya na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas umano ang presensya ng kadiliman sa lugar. Nangihinaya nga siya. Dapat ay binasbasan niya umano at sinunog ang puno nun. Ito kasi ang pinakasentro umano ng kababalagan. Yun ang humahatak ng negatibong enerhiya at natipon na doon. Sa inala ni Mang Salve, baka dulot ito ng mga binitay doon. Doon mismo sa punong yon. Nagtanong si Jomar kung ano ba daw ang maitutulong nila. Anong gagawin habang hindi pa nahahanapan ng solusyon ng problema? Ang sabi naman ng manggagamot ay huwag umanong palabasin ng bahay si Toro. Kung maaari ay igapos ito nang hindi makalabas ng bahay. Anumang oras, pwedeng bumalik ang wisyo nito na sobrang pusok at delikado. Hindi kontrolado ng sarili dahil minamaneho umano ng demonyo ang katawan niya. Mag-aabiso na lamang daw siya noon na kapag may sa tingin niya tagilid o hindi naman kaya may progreso. Umuwi sila noon. Itong si Toro ay pumayag naman sa mga napagkasunduan. Nagpagapos ito, nagpatali pa sa haligi. At habang nangyayari yon, pinapanood ito ng buong angkan nila sa naturang lugar. Habang ito namang asawa, parang aalis na. Hindi na matinutingnan. Baka sa mukha na hindi napapakali. Nagbalot pa nga yun eh. Pero nadala naman yun sa pakiusap. Habang yung mga anak naman sinabihan ni Solano na doon muna sa kanila. Nasa kasagsagan umano ng gamutan ng tatay ng mga ito at kinakailangang maging matatag. Ang umako sa obligasyon para asikasuhin si Toro ay si Jomar. Siya na umanong bahala. Basta walang makakalapit na iba kay Toro nun. Nga pala, itong si Jomar lamang ang masasabing medyo maluwag ang buhay. Yung tipong kahit tikahos pero nakakaraos at nahahanapan kaagad ng paraan kapag nagigipit nun. Meron kasi itong trabaho sa bayan, tapos sideline nito ay ang pagsasaka. Unang araw, nananatili sa wisyo si Toro. Kung titingnan umano ay parang gumaling na talaga ito. Pero hindi pa rin nila pinakawalan. Kung papakawalan lang ito, kapag iihi at dudumi, pero may tali sa paa. Dahil kung sakali umanong magbago ang wisyo, hindi ito makakatakbo. Nagmistula umanong kalabaw kapag pinapakawalan itong si Toro. Si Jomar naman ay may hawak ng lubid. Napakahirap kong isipin. Masakit gawa ng kaanak lang nila ito. Nakakaawa pero para saan naman umano ang awa kapag ito ay peligro. Porsigido sila Solano noon. Sugal kumbaga. Alang-alang lamang sa mga anak at asawa ni Toro. Ginawa nilang lahat yon. Kahit may parte na medyo hindi maganda tingnan. Hanggang sa isang gabi, nagsisisigaw itong si Toro. Galit na galit. Tapos sobrang lakas umano nito. Katunayan, yugyug umano ang bahay. Kitang-kita ni Solano ang pagdurugo ng mga kamay. Yung may lubid. Inawat ni Jomar. Maging ang ilang kalalakihan doon, inawat ito.
pero nakawala. Sa maniwala man kayo at sa hindi, yung kahoy na haligi, nabali ito at nagiba ang dingding. Nakalabas ng bahay at kinakalaga ng sarili. Nanlilisik ang mga mata at hindi nila malapitan. Kumuha ito ng itak. Hinabol si Jomar. Hindi daw magkamayaw noon sa kakatakbo itong si Jomar. Nakaputik-putik na. Hanggang sa naglaho yun sa dilim. Hindi na nila makita ang mga. Kumuha ng itak si Solano. Pinigilan siya ng kanyang ina pero hindi ito nakinig. Sumunod siya. Nagkakasigawan ng mga tao noon. May dumating pang tanod pero wala naman itong naitulong. Natakot dahil may dala daw na itak itong si Toro. Nagtawag na lamang ito ng kasama pang tanod noon. Habang sumusunod si Solano, sobrang lakas umano ng pagkabog ng dibdib niya noon. Hindi niya mawari kung bakit sobrang lakas ni Toro. Damang-dama niya ang kakaibang presensya na parang sinasapian talaga. Hindi yun nagsasalita ng maayos. Na puro na lamang sigaw at pagwawala. Kung saan-saan na lamang si Solano nagtungo. Lumala ang kaba niya noon. Hanggang sa nakarinig siya ng sigaw. Pinakinggan ni Solano kung saan banda. Napansin niya doon ito sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Salve. Walang ano-anong tinungo yun ng binata. Pero nang makarating sa lugar, ganoon na lamang ang pagkawindang niya noon nang masilayang nakahandusay sa lupa si Mang Salve. Nakatagilid ang ulo na halos sumiwalay na sa katawan. Butas ang tiyan, labas ang bituka. May taga ng itak ito sa may tuhod. Namumuti umano ang buto niya. Napasuka si Solano. Napapamura ito at sinangbit ang pangalan ni Toro. Pero iba ang narinig niyang tugon nun. Si Jomar. Paglingon niya doon banda sa may burol, nakita niyang nakatayo ito at kinakawayan siya. Mabilis na lumapit si Solano at tinanong kung nasaan si Toro. Bakit doon niya umano ito dinala sa kinaroroonan ng bahay ng albularyo? Pero ayon kay Jomar, si Toro umano ang kusang pumunta doon. Nilalayo niya ito at inaabangan pero bigla na lamang nagbago ang direksyon ni Toro. Dagdag pa nito, yung hawak niyang pamalo ay sapat na yon para patulugin si Toro. May bitbit kasing pamalo itong si Jomar. Pero bigla na lamang talagang lumihis. Hindi niya alam kung saan nagpunta. Hanggang sa nakarinig na lamang siya ng pagsisisigaw noon. Nauna pa nga daw si Solano sa kanya doon. Sabi naman ni Solano, hanapin daw nila si Toro. Nagkasundo ang dalawa. Ginalugad nila ang lugar. May mga sumusunod pa pero inabisuan ng mga ito na wag nang magtatangka dahil baka matulad umano kay Mang Salve. Merong ilang umatras pero may dalawang tanod doon na naglakas ng loob na tumulong. May isang pulis umano na paparating ayon sa isa dito. Pero baka matagalan kasi nga malayo ang bayan. Hinanap nga nila si Toro. Pero hindi nila ito natagpuan. Inaabot na lamang daw yun ng umaga. Walang Torong lumitaw. Nabahala ang mga tao doon. Dumating ang isang pulis. Nakasangguni na din to sa mga kasama. Tumulong sa paghahanap. Pero hindi nagpakita yung Toro. Naabot na nila ang kabilang nayon. Katunayan ay napasok na rin nila ang gubat. Itong si Jomar at Solano, hindi nila dama ang pagkabagod sa katawan nun. Hindi umuwi ang dalawa. Nagpatuloy sila sa paghahanap at lang layo na nang narating nila. Mantakin yung nakarating na sila sa lugar kung saan sakop na ng Carmen. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, may sumusunod sa kanila. Isang albularyo, medyo bata-bata pa na nasa 30 lamang ang edad ayon kay Solano. Pangalanan natin itong Danil. Nagtaka pa nga noon ng dalawa sa kung paano sila nasundan nito. Ayon naman kay Danil, wag na daw magtanong sa kung paano dahil may mga bagay na mahirap paniwalaan.
na kaya niyang gawin. Nung nalaman niya na daw na pinatay ang biyasang manghihilot, ay kaagad siyang nagtungo sa lugar. Basta ayon daw sa mga nakatira, may naghahanap pa kay Toro. Wika pa nito, kahit anong gawin umano ng dalawa ay walang panglaban sila kay Toro. Nasuri niya daw ang lugar kung saan nananatili ito lagi at dama niya doon ang napakalakas na demonyo. Isang katutak tinumano ang mga nilalang sa dilim doon. At kung may sapi si Toro, may lakas din itong higit pa sa 5. Nagtanong naman si Solano sa kung anong gagawin nila. Ayon kay Daniel, tama umano ang direksyon na tinatahak nila noon. Dahil ito din daw ang direksyon ni Toro sa pag-alis. Maaring nagtatago lamang ito ngayon sa sikat ng araw pero magpapakita muli si Toro mamayang gabi noon. Dahil babalik ito sa kung saan doon nananahan ng mga elemento. Huwag umano lang pilitin na hanapin. Bagkos ay antayin lamang na bumalik. Paano kung nagtungo yun sa mataong lugar? Malaki pong problema kapag ganun, di ba? Tanong ni Solano. Hindi yun nalapit sa ibang tao. Mautak ang demonyo. Hindi niya hahayaan ang sarili na ilantad sa maraming tao. Maliban na lamang dun sa mga banta sa buhay niya. Hindi ba kayo nagtataka? Pinatay niya yung taong makakatulong sa inyo. Ganun ba? Teka, ang dami nang nagbabanta sa kanya eh. Kasama na kami doon. Maaring nang may naghanap na din sa kanya sa ibang lugar. Ayon naman kay Daniel, maganda at may malasakit daw si Solano pero wala na silang magagawa doon. Huwag daw silang magpakabayani dahil ikakapahamak lang. Pero huwag daw mag-alala dahil ramdam niya nagpapahinga daw si Toro. Mamayang gabi pa ang kilos nito at yun na daw ang aabangan nila noon. Sigurado ka ba dyan? Kung ganun, bumalik na lang tayo. Kada bahay na madadaanan natin, abisuan na lang na wag lalabas. Mungkahin ni Jomar. Hindi naman kumibo si Solano pero para sa kanya, ayos lamang ang planong gawin ni Daniel. Umuwi sila noon. Kilala naman nila si Daniel. Pero hindi nila inaasahan na isa itong albularyo kasi nga, hamak na tendero lamang ito ng isda sa bayan. Doon pa lamang nila nakilala itong lubos. Ang tingero ang angkan at maraming mutyang tangan. May suot umanong kung ano-ano itong nakalambitin sa leeg niya. Ayon naman kay Jomar, makakatulong ba umano ang mga agimat nun? Pero umiling si Daniel. Hindi daw makakatulong ito kapag ang uri ng kalaban ay katulad ni Toro. Orasyon ang makakalupig dito. Pero hindi pa rin garantisado. Nakabalik nga sila noon. Ang dami na umanong tao doon sa bahay ni Mang Salve. May 2 pulis na nakatambay at nag-iimbestiga. Tapos kasalukuyang ding may naghanap kay Toro. Sinabi ni Daniel na walang makakaalam na iba sa kanilang isasagawang plano. Sila lang dahil kapag mas marami ay mas magiging halata umano na siya namang mas lalong magpapahirap sa sitwasyon. Naroroon talaga sila sa malaking puno ng tugas at sa mga sandaling ito ay palubog na rin ang araw. Walang pahinga itong si Solano at Jomar. Ni pag-idlip man lamang ay hindi nila magawa noon. Pinapanood nila si Daniel doon sa may puno. Paikot-ikot ito pero bumubuka-buka ang bibig. Tapos ay nagtarak ng patalim sa lupa. Ilang saglit lang ay kinausap na sila nito. Nagtanong si Daniel sa bakit hindi man lamang nagawan ng paraan ng pamamayagpag ng mga elemento sa lugar. Sobrang lakas umano ng kapit. Sabat naman ni Jomar. Nanghihinayang daw si Mang Salve. Dapat nga sinunog na lamang umano ang puno. Isa umanong malaking pagkakamali na hinayaan lang sa kabila ng may mga nagrereklamo. Na noon pa, may kakaiba na sa lugar na yon. Baka siguro nagdadalawang isip din siya. Sugal kasi ang pagsunog sa lugar na ito. Pero susubukan ko Yun ay kapag nakabalik na si Toro. Dito natin siya susunugin. Hindi na natin siya maililigtas pa. Papatay na yung totoong Toro. Demonyo na yung nasa katawan niya. Susunugin natin at isasama yung kababalagang bumabalot sa paligid ng punong yan. Naanaselyohan ko na. Ramdam ko ang ilang nilalang na lumayo pero nariyan ang sa malapit. Sari-sari.
Kaluluwang naghanap ng katarungan, lamang lupa, demonyo. Grabe, lakas ng presensya ng kadiliman dito. Kahit marami akong tangan kinikilabutan ako. Ibig sabihin, natitinag yung mga tangan ko. Parang impyerno dito. Hindi ako sigurado mga kagiliw kung ito nga ba ang totoong sinabi ni Danel. Ito din kasi ay ayon sa tatay ni Garel. Batay lang ito sa mga narinig niya mula sa amang si Solano nang isalaysay ang lahat. Matapos magsalita ni Danel ay inantay nila doon si Toro. Walang nagsiga kahit pa umano napakaraming mga sapat. Konting kaalaman lang. Ang isang lugar na namamahayan ng mga katulad ng ganito o nababalot ng masamang iniriya. Marami dito mga sapat. Kahit anong insekto, langaw, langgam, alakdan, bubuyog at iba pa. Ang masaklap, posibleng may ahas na makapandag. Ayon kay Solano, nakakaramdam na siya ng pagkahilo nun. Pagod, puyat. Si Jomar naman ay umuwi. Natuwa ang mga kaanak ng masilayan itong buhay. Ang nanay ni Solano ay natuwa din ng malaman na maayos lamang ang binatang si Solano. Pero mariing nilihim ni Jomar kung nasaan ito ngayon. Ang isipin lamang umano ng mga kaanak ay may ginagawa lamang sila nun. Huwag din lalabas ng bahay hanggat maaari. Magsara ng pinto at bintana kapag gabi na. May pulis pang lumapit pero hindi nagbigay ng ibang komento si Jomar nun. Sinabi niya lang na hindi nila nakita si Toro. Tapos pansamantala silang lumalayo kasi nga sila ang punteriya nito. Bumalik si Jomar takip silim na. May 2 itak na dala. Pero bago mangyari yan ay sinigurado ni Jomar na wala makakakita sa kanya. Nang makarating naman siya sa lugar kung saan naroroon sina Solano at Danil, nag-usap sila noon. Ang gagawin nila ay didistansya sila sa puno. Tapos itong si Danil na ang bahala para maitago ang kanilang presensya. Hindi man ganoon kalakas pero kahit papanay makakatulong ito para hindi sila maramdaman kaagad ni Toro. Hanggang sa mga puntong yun ay naroroon pa rin ang pagkabahala ni Solano. Bagamat may tiyak na plano na pero posible itong tumaliwas. Lalo na't naaalala niya lagi ang mga kaanak na naroroon sa nayo nila. Sinabi niya sa mga kasama. Pero ayon naman kay Jomar, may mga tanod daw doon. Hinihintay din umano na bumalik si Toro. Tapos may isang pulis pang nakatoka kaya huwag mag-alala. Nagtago sila kasabay ng paglubog pa lamang ng araw. Alisto at kabi-kabila ng pagsipat. Bali ganito ang posisyon ng lugar. Nasa likod ito ng burol. Kung saan naman tagong-tago ito doon sa nayon nila Solano. Distansya talaga at dahil sa may kababalaghan nga dito, kinatatakutan ng lugar. Yung bahay naman ng albularyo ay sa kabilang parte. Bali may isang burol din doon tapos malayo din. Yung mga bahay na hininga ng responde nila noon malapit yun sa bahay ni Mang Salve. Ngayon ang pwesto ng tatlo ay nasa ibaba banda. Nasa itaas nila ng puno na sumisilip na ang tayig nito sa kaibabawan ng burol na yon. Ang paligid naman ng puno, konting espasyo at ang ilan sa mga katabing puno na maliliit, patay. Maging ang mga damo doon malapit mismo sa puno ay mga patay. Diyan pa lamang umano ay masasabi ng may presensya ng masama. Huwag kayong kumpiyansa sa mga sinukuan. Dahil ang pinaniniwalaan daw natin na sinukuan na ang nakapalibot na puno ay nakayuko at may mga namatay pa. Baka iba umano ang nakatira dyan. Ito nga daw na puno ng tugas ay maihahalin tulad na ito sa isang sinukuan nun. Pero ang tanong, ang puno bang ito ay may mutya? Mga 2 oras silang nagantay doon pero wala pang Toro ang nagpakita. Wala talaga siyang lipat-lipat ng pwesto. Magkakalayo lamang sila ng 3-4 na dipa. Parang pipikit na si Solano sa sobrang antok at pagod. Pero nilalabanan niya ito para lamang walang masayang na mga sandali nun. Pasado 10:00, lumitaw si Toro. Nakakapangilabot umano ang galawan nito kinikilos. Akala nila'y aso lang. Gumagapang kasi tapos pahintu-hintu yun. Noong nasa malapit na,
Nagkasitsitan silang tatlo dahil tao ang nakikita nila. Madilim man pero alam ni Solano kung ano ang postura ni Toro. Matapos makarating sa puno, sumandal daw ito doon, tapos ay nakikita nilang may lulan pa ring itak. Pasimpleng kumabig si Daniel kay Jomar. Wika nito ay lalapitan nila ng sabay. Huwag munang makipagtagaan na umano, dahil nasa loob na umano si Toro ng pagbasag niya. Wala itong lakas doon. Kung maaari gulpihin na lamang daw at kapag naparalisa, igagaid nila ito sa punong yun at pasisinagan ng araw. Di ba nga susunugin naman? Bakit igagaid pa? Patay na lang natin to. Kahit kapatid ko pa siya pero kung ganyan man lang ang nangyari sa kanya, tuluyan na lang natin. Di ba nga hindi na yun si Toro? Demonyo na yan, di ba? Huwag na nating pahirapan yung manoy ko. Nagbago ang iniisip ko, Jomar. May paraan pa pala. Kapag nahuli natin, dali natin sa biyasang pare. Basta walang lakas na yan ngayon at hindi niya alam to. Lalapit na sana sila noon pero bigla umanong sumigaw si Toro. Kaya naman napahinto sila sa mga puntong ito. Hindi naman daw nakabaling ang atensyon sa kanila noon. Hanggang sa umabanti daw ito ng lakad at sa maniwala man kayo o sa hindi, giniltan nito ang sariling leeg noon. Nataranta ang tatlo. Hindi nila alam ang gagawin. Kitang-kita nila kung paanong gilitin ni Toro ang sariling leeg hanggang sa naputol ito ng tuluyan bago siya bumagsak sa lupa. Mabilis silang lumapit. Inilawan ni Daniel ang muka. Buhay pa daw ang mga mata at nakangisi pa ang bibig bago pa ito pumikit noon. Wala na. Higit pa umano sa nakakarimarim na tagpo yun. Si Solano ay nanginginig na para bang hihimatayin siya noon. Naiisip niya yung pagilit sa sarili. Sinong taong matino ang gagawa daw nito? Hindi tumigil hanggat hindi napuputol ang ulo niya. Nagkatitigan silang tatlo. Sinabi ni Daniel na dapat nilang mapaliwanag ito na maigi, na nagpatiwakal. Pero sa papano naman umanong paraan kung ganon ka nakakapangilabot ito? Hindi pa daw dapat napuputol ang ulo. Bagsak na. Pero bumagsak ito matapos may wala yung ulo eh. Kumbaga, mahihirapan sila na sabihin o ipaliwanag na nagpakamatay ito. Ang sabi naman ni Jomar ay mahihirapan sila kung kaya sunugin na lamang. Nagkasundo naman sila noon. Sugal yung pagsunog dito sa lugar na ito. Pero kung sugal at ang kapalit nito ay buhay ko, itataya ko. Ako na yung susunog sa puno. Wika ni Daniel. Umalis ito at pagbalik ay may isang container na umanong gasolina. Pinaliguan ang puno at ang paligid at sinilaban. Umamag umano ang apoy sa may lugar. Hindi nila tinantana ng puno hanggat hindi ito nauuling. Hanggang sa inabot ng umaga. May mga taong lumapit pero hindi naman na nakita nito ang labi. Tinago nila yon. Paliwanag ni Jomar ay sinunog lang nila dahil ito ang dahilan kung bakit nagbago si Toro. Marami ang sumang-ayon pero kadalasan sa mga ito ay makikitang takot na takot. Alam kasi talaga ng mga tao sa lugar na yon ang peligro sa oras na galawin ang punong ito. Hindi din nagtagal-lamay ito ng abisuhan ni Daniel na lumayo dahil baka madamay. Hanggang sa natumba ang puno. Pagkatapos naman noon ay sinunog nga nilang labi. Pero habang nagliliyab daw yon, gumagalaw-galaw pa ang katawan. Ibang klase umano ang demonyo sa lugar. Nagsawalang bahala na lamang si Solano. Wika niya noon kung madadamay siya ay tatanggapin niya ito. Matahimik lang ang lugar. Walang nakakaalam sa kung ano ang nangyari kay Toro maliban na lamang sa kanilang tatlo. Napanatili nilang lihim na ito. Sa kabutihang palad pagkalipas ng ilang buwan ay wala naman umanong nangyari sa kanila. Kay Solano at Jomar. Maliban kay Daniel na namatay. Binangungot lamang umano ito.
Mga 2 araw mula umano nang masunog ang lugar. Tama ang hinala nito. Sugal yun. Pero sa iisang tao lang. Kung sino ang nagsimula, yun ang kukunin. Iniiwasan nilang banggitin ang buong pangyayari sa mga kakilala at kaanak. Alam naman kasi nila Solano na mamumroblema lang sila kapag maraming nakakaalam. Sila pa ang lalabas na masama nun. Lalo na't sinunog nila si Toro at posible pa silang makulong. Ganun na lamang ang pag-iingat nila. Ultimo ngang itong pagpapadala ko ng kwento. Kailangan pa ng pahintulot. Pumayag pero sa isang kondisyon. Itago ang kanilang pagkakakilanlan.